Alamat ng Kawayan. Kuwento ni Segundo D. Matias Jr. Guhit ni Cora Dandan Albano. Noong unang panahon sa isang malayong lugar, may mag-amang nakatira sa ituktok ng bundok. Si Armando, na ama ni Daniel, ay kilalang pinakamahusay na panday sa kanilang bayan. Puspos ng pagmamahal mula sa kanyang ama, lumaki si Daniel na napakabuti at masunuring anak. Bughaw ang kanyang mga mata, ngunit kapansin-pansin ang kanyang maamong mukha. Binatilyo pa lamang si Daniel pero matipuno na ang kanyang pangangatawan. Kaya naniniwala ang kanyang ama na magiging higit na mahusay siyang panday pagdating ng araw. Ama, kailan tayo bababa ng bundok? Iyon ang laging itinatanong ni Daniel. Gaya ng lagi kong sinasabi sa iyo, hindi ka dapat bumaba ng bundok. Mapanganib doon. Dito, tahimik tayo at maligaya. Lahat ng pangangailangan natin ay naririto. Ito naman ang palaging sagot ng kanyang ama. Maging si Bagwis, ang dambuhalang lawin na nagsisilbing bantay nila, ay binabawalan nitong magtungo sa kapatagan. Sa mahabang panahon ng pagpapanday ng kanyang ama, ay iisa lang ang naging pangarap nito, ang maitayo ang malakastilyong bahay sa ituktok ng bundok. Isang prominenteng tore ang pinakamataas na parte niyon. Pagkapanganak pa lamang kay Daniel, sinabi raw ng isang matandang pantas, ang tagapayo sa kanilang bayan, sa kanyang ama na isang araw ay may mapapadpad na nilalang sa ituktok ng bundok. Ito raw ang makapagpapabago sa buhay niya. Sa bahay na iyan, diyan ka bubuo ng pamilya. Diyan kayo mabubuhay ng tahimik ng iyong asawa kasama ang inyong mga supling. Ngunit bago pa man matupad ang pangarap ng kanyang ama, dinapuan ito ng malubhang sakit na naging sanhi ng pagpanaw nito. Kaya mula noon, naging malulungkutin na si Daniel. Isang umaga, dumating si Haring Abrio, ang hari ng kanlurang bahagi ng bayan. Nagsadya ako rito upang igawa mo ako ng 500 espada. Heto ang mga espadang ginawa ng iyong ama. Tunawin mo ang mga ito at gumawa ka ng mga bago. Kung matatapos mo ang lahat sa susunod na kabilugan ng buwan, bibigyan kita ng 100,000 laryo. Sari-saring mga bato at kagamitan para matapos mo ang itinatayo mong bahay. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Nang dumating na ang takdang araw, inutusan niya si Bagwis na dalhin ang mga espada sa pamamagitan ng malaking lambat. Ito rin ang nagdala sa bundok ng ipinangako ng hari. Isang gabi, habang natutulog siya ng mahimbing, nagising si Daniel sa pagdating ng hari ng parteng timog ng bayan na si Haring Almario. Dodoblihin ko ang ibinayad sa iyo ni Haring Abrio, alok ng hari. Igawa mo ako ng mga espada. Muling natuwa si Daniel, pihadong matatapos na niya ang bahay na pinangarap ng kanyang ama. Pero, ang nais ko'y higit na mahaba ng 3 pulgada sa mga espadang ipinagawa sa iyo ni Haring Abrio. Pagpapatuloy ni Haring Almario. Ibinigay rin nito ang mga lumang espada na ginawa ng kanyang ama. Halos hindi na matinag si Daniel sa pagpanday. Nang dumating ang takdang panahon, dinala ni Bagwis ang mga espada sa kaharian ni Haring Almario. Samantala, malapit nang matapos ang malakastilyong bahay ni Daniel. Maaabot na niya ang nais niyang taas ng tore niyon. Muli, isang gabi, nagising si Daniel sa pagdating ni Haring Abrio. Isinauli nito ang mga espadang dating ipinagawa nito sa kanya. Dodoblihin ko ang inialok sa iyo ni Haring Almario. Tunawin mo uli ang mga iyan at dagdagan ng 3 pulgada sa ginawa mo para kay Haring Almario. Sa wakas ay natapos na ni Daniel ang bahay na pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Nagdiwang siya kasama si Bagwis sa mahalagang araw na iyon.
Isang araw, habang namamahinga sa tore si Daniel, nagulat siya sa pagdating ng isang bata. Duguan ito at tila malaking hirap ang pinagdaanan nito sa pag-akyat sa bundok. "Ano ang iyong sadya, Ginoo?" tanong niya rito. "Nabalitaan ko na ikaw ang panday na gumagawa ng mga espada ng mga kawal. Alam mo ba kung saan ginagamit ang mga iyon?" Napaisip siya. Di yata't kahit minsan ay hindi niya naitanong iyon sa kanyang sarili. Lubos na naging abala siya sa pagtatayo ng bahay. Hindi ko alam. Sumama ka sa akin, Ginoo, para iyong malaman." Iminungkahi ni Daniel na sumakay sila sa likod ni Bagwis. Sa kanilang paglalakbay sa kalawakan, nasaksihan niya ang mga nangyayari. Ang mga kawal ni na Haring Abrio at Haring Almario. Nagdidigma rin ang dalawang hari upang salakayin ang kaharian ng bawat isa. Nanlumo siya sa kanyang nasaksihan. Duguan at nangamamatay ang mga kawal. Sa isang karatig bundok bumaba si Bagwis. Habang nagmamasid si Daniel, kinausap siya ng bata. "Ang aking ama ay isang kawal. Nawalan na po ako ng mga kapatid. Nilusob po ang aming tirahan. Kung hindi ako nagkunwaring patay na, baka itinuloy ang pagtarak sa akin ng espada. Huwag na kayong gumawa ng espada. Marami po sa amin ang nawawalan ng mga magulang at kapatid." Nanlumo siya sa mga narinig. Wala na siyang naapuhap na salita para itugon sa tinuran ng bata. Pagkalipas ng ilang araw, tinanggap uli niya ang mga espada ng dalawang hari. Pero sa halip na gumawa siya mula sa mga iyon ng mga bagong espada, ibinaon niya ang mga iyon sa iba't ibang parte ng kabundukan. Nagtaka ang dalawang hari. Walang dumating na mga espada sa kani-kanilang kaharian, kaya nagpasya silang magtungo sa bundok. Mula sa tore ng bahay, kinausap ni Daniel ang dalawang hari. "Tapusin na ninyo ang digmaan. Wala na kayong mga sandata. Tapos na ang itinatayo kong bahay." Nagdaan ng maraming araw. Sa mga parteng pinagbaunan ni Daniel ng mga espada, ang mga dating damo na naroroon ay unti-unting tumaas. Tumaba rin ang mga katawan ng mga iyon. Nagkaroon din ng usap-usapan. "Sa mga kawal iyan," sabi ng mga tao roon, hanggang sa umikli ang bukang bibig na iyon at naging kawayan. Nang patuloy na tumubo ang mga damong tinawag na kawayan, may isang lalaking waring nagkukubli. Suot ang malaking sombrero na nakikitang naggagapas ng damo at ibinababa sa kapatagan. Kasama ang isang dambuhalang lawin. Sinasabing ang lalaki ay si Daniel at ang lawin ay si Bagwis. Gumawa si Daniel ng mga bahay na yari sa kawayan. Ibinibigay niya ang mga bahay sa mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa digmaan. Ang pagtulong sa pagtatayo ng mga bahay ay ang naging pamana niya para sa daan-daang pamilyang nawalan ng mga tirahan dahil sa digmaan. Samantala, walang nagawa ang dalawang hari kundi ang magkasundo. At si Daniel, hindi na siya bumalik sa malakastilyong bahay. Iniwan niya roon si Bagwis at ibinigay rito ang lubos na kalayaan. Itinuon na lamang niya ang buong buhay sa paggawa ng mga bahay na yari sa kawayan. Kaya kapag may isang karpinterong nag-alok sa inyo ng tulong sa paggawa ng inyong bahay na walang hinihinging kapalit, pagmasdan ninyong mabuti kung malamlam ang kanyang mukha at kung bughaw ang kanyang mga mata, malamang na siya si Daniel.